Are you looking for help on how to solve problems in algebra, especially preparing for your examinations? Well, this video is the answer because in this channel we provide only solution. That's why there is no problem. Hello everyone and welcome back to our channel. In today's video, we'll start another review series about solving and rationalizing items in algebra. This will be in preparation for incoming examination at saka ito po yung makakatulong sa inyo para po ay ma-master nyo po yung mga concept na kakailangan ninyo para po ay maging mataas po ang inyong makuhang score sa inyong exam. Simulan na natin to. Ito po ay part 1 ng ating series. We'll start with this one. It says here, which of the following best defines the absolute value of a number? Ito po ay nag-ask sa atin kung ano po yung definition ng tinatawag natin na absolute value. Kung sinabi natin absolute value, tandaan po natin, ito po ay nagpapakita ng isang value na hindi po negative, kundi ito po ay palaging positive. Kasi ito po ay absolute value. Tandaan nyo, kung makikita kayong word na absolute value, ibig sabihin po niyan, ang atin pong hinahanap na number ay positive. However, dito po sa ating option, hindi naman po tayo dito magsosolve ng absolute value. Ang atin pong gagawin dito ay atin lang po hanapin yung tamang description o definition ng tinatawag na absolute value. So, letter A po dito, ito po pa ay negative number. Obviously, hindi po ito. Sabi natin ang absolute value, dapat siya ay positive. Letter B, it is the square of a number. Hindi rin po. Hindi natin ni-square yan ang number. Reciprocal of a number. Hindi rin. So, the best option here is letter D. It is the distance of a number from 0 in a number line. So, sa number line, pwede natin i-represent po yung tinatawag natin na absolute value. Paano yon? So, for example, ito po yung ating number line. Okay? And in the middle of the number line, we have here number 0. And we have numbers to the right that are positive. So, for example, we have here positive 1, 2, and 3. And on the left side, we have negative numbers. Okay? So, saan po dito ang tinatawag na absolute value? For example, the absolute value of 3. So, it is the distance from 0 papunta po sa 3. Yan po yung tinatawag na absolute value. Always remember, pag sinabi po natin class na distance, hindi po ito nagiging negative. Kasi wala naman pong distance na negative. So, that is always positive. That's why, here, number 1, the answer is letter D. Number 2, classify square root of 2 according to the real number system. So, pag sinabi natin real number system, marami pong mga number system na nandoon. Ang ating objective lang po dito sa number 2 ay ating i-classify kung ano po ito ang square root of 2. Yan. Square root of 2. So, ano ba? Irrational number, whole number, integer, o rational number. Ang sagot po dito, class, sa number 2 ay letter A. Ang square root of 2 po ay irrational number. Pag sinabi po natin irrational number, ito po yung mga numbers na non-terminating at saka non-repeating. Pag in-express natin sa decimals. O, tandaan nyo ha, non-repeating and non-terminating. Yan po ang irrational number. Ang whole numbers po ay hindi po ito. Ito po yung mga buong number. Okay? Hindi po ito na-express as a fraction and as a decimal. Integers po hindi rin. Ito po yung positive at saka negative. Rational numbers, ito po yung mga numbers na pwedeng i-express sa fraction at saka sa decimal na repeating at saka terminating. So, ang square root of 2 po, pag kinuha nyo po yung value niyan sa calculator, pag pinindot nyo po yung square root of 2, yan po, hindi mag-terminate, ibig sabihin hindi mag-stop yung decimal, at saka hindi mag-repeat. So, ang tamang pasok po dito na classification sa square root of 2 ay irrational number. Number 3, solve. Oh, this time we will solve. Okay, it says here, what are the possible values of x in this expression? Absolute value of x is equal to 4. So, ano pwedeng i-substitute sa x? Na ang sagot niya po dito ay positive 4. So, pag sinabi natin class na absolute value, makita itong dalawang vertical bars. Ibig sabihin po niyan ay symbol po yan ng absolute value. So, ang absolute value ay palaging positive, pero
ano ba yung mga value ng x na pwedeng maging positive kapag pinasok natin dito sa loob ng absolute value sign. Okay. Only x equal to 4. Ayan po letter A. X is equal to 4 or x is equal to negative 4. So, option B, may dalawa pong number dito na pwede daw na ilagay sa x. Okay. Letter C, x is equal to 0. Obviously, hindi po ito ang x. Only x is equal to negative 4. The correct answer here, class, is letter B. You could put positive 4 and negative 4 inside the absolute value sign and still you will get positive 4. So, pag nilagay po natin dito ang positive 4, what is the absolute value of positive 4? The answer is 4, since it is an absolute value. Okay, and what is the absolute value of negative 4? The answer is also 4, because any number inside the absolute value sign will disregard the negative sign, and the answer is positive. Okay, the answer will become positive. So, tandaan nyo po, ang sagot po dito ay x is equal to 4 and x is equal to negative 4 in number 3. Here in number 4, we are asked to use the axioms of real numbers to simplify this expression a plus 0. So, paano po natin ito i-simplify ang expression na a plus 0? Habang a plus 0 is equal to what? Ang isang number daw, kunyari itong a isang number, ay dinagdagan ng 0, ano kaya ang labas? Siyempre, ang sagot, pag dinagdagan natin ng 0 ang isang number, hindi magbabago ang number. So, ang sagot po ay, letter A pa rin. Para bang sinabi natin ito na any number added to 0 is equal to itself. For example, 2 plus 0, the answer is still 2. Okay? 10 plus 0, the answer is still 10. So, kung itong 2 ay magre-represent sa A natin, ibig sabihin, hindi nagbago ang value ng A kahit dinagdagan natin siya ng 0. Okay, so ang sagot po dito is still letter A. And here in our options, letter A is option B. Yan po ang sagot natin sa number 4. So, if we'll add 0 to A, the answer is also equal to itself, which is A. Number 5. Which of the following is a rational number? O, saan po dito ang rational number natin? Sa mga options na dito, tandaan niyo po ito, class, pag tinatawag po natin na rational number, ibig sabihin, dapat ang pumasok kagad sa isipan nyo ay fraction. Pwede po bang ma-express as a fraction? Okay? So, tandaan nyo ha, kapag narinig nyo ang rational, ibig sabihin, fraction ang nasa isip nyo, fractions, or it could be a decimals. Okay? Pwede rin po itong maging decimals na, ano po ito, repeating, tandaan nyo ito ha, paulit-ulit po yung ating decimal at saka repeating at saka terminating. Ayan. Terminating. Ano ba yung example ng mga decimals na repeating? For example, 0.3333. Ayan, nagre-repeat siya. Okay? Pwede rin po ng 0.666 and so on. Ano naman po yung mga decimals na terminating? Pag sinabi namin ng terminating, ito po yung mga decimals na nag-stop o sakto. For example, ang 1/4 po ay equal siya sa 0.25. O wala na pong kasunod ang 5 except 0. So, nag-terminate siya. Okay? Pag sinabi namang 3/4, ano po ang decimal part niya? 0.75. Yun po ay terminating. Nag-stop siya. Itong mga repeating, kunyari, 1 divided by 3, ayan, ang sagot po natin ay 0.33333, and so on. Siyempre, ang mga example ng tinatawag na rational number. Dito pa sa ating option, saan kaya dito ang rational number? Obviously, ang letter A ay 17/2. Ito po ay fraction. So, pasok siya sa ating criteria. Baka letter A na ang sagot dito. Letter B, 0. Hindi naman po yan. Yan po ay 0. Negative 6 is integer po yan. 3.14 is, this is an irrational, yan, irrational number po yan. 3.14 na value po ng pi. May kadugtong pa po ito ang 3.14. Hindi po ito nagtatapos sa 14. Actually, it is 3.141596 and so on pa. Okay? So, ang pasok dito na sagot sa ating question number 5 ay ang letter A. Yan po, 17/2. Number 6. Which of the following illustrates associative property? Okay, so this is about the properties of real numbers. Ano pa ang tinatawag na associative?
Tandaan niyo po, pag tinawag po ito na associative, ibig sabihin, ang atin pong mangyayari dito ay groupings. So, meron po mga paggugrupo na mangyayari sa given. The manner on how you group the numbers does not affect the value. Ayan. At sabi itong mga grupo-grupo na nandito. Ang letter A po, walang groupings na nangyari dito. This is commutative. So, hindi po yan ang letter A. Arrangement po ang nandito sa letter A. Letter B, may groupings po na nangyari. Maybe this is the answer. Okay. Letter C, may isang value sa labas, saka minultiply sa loob. Tingnan niyo po ito. Naging MN, saka MZ. Ibig sabihin, hindi yan groupings. Yan po ay distributive property na po ang letter C. And letter D, this is positive and this is negative. So, it means this is inverse. So, hindi po ang letter D. So, the best answer here in number 6 is letter B. May groupings po dyan na nangyari. So, yan po ang mayroong nagpapakita ng associative property. Okay, so, nandito po, una muna gano'n po ang N at saka Z. Then, nilipat po yung parenthesis sa M at saka N. So, yan po yung nagpapakita ng tinatawag na associative property. Pag nilagyan po natin ng values dito, class, for example, ang M ay 1, ang N ay 2, at saka ang Z ay equal sa 3, ibig sabihin ang groupings hindi magbabago. 1 plus 2 plus 3 is still equal to 1 plus 2. Una mo na yung grupo, 1 plus 2 plus 3. So, simplify po natin. This will become 1 plus 5. Okay, and this will be eventually equal to 6, and this will become 3 plus 3, and this is also equal to 6. See, that's an example of associative property. The groupings does not affect the value, even if you will group the given numbers. The equation is still the same. The answer in number 6 is letter B. Number 7, in FOIL method, what does L stands for? So, ano ba yung ginagampanan po ng acronym natin na FOIL? Ito, FOIL. Acronym yan. Technique po yan sa pag-multiply ng dalawang binomials. Ano po ibig sabihin ng L? Diyan sa acronym na yan. Ibig sabihin po ng FOIL ay, ang F po ay first. Ayan, ito yung mga naunang term. Ang O naman po ay outside. Okay? Outside. And then, ang I po natin ay inside. Yan, yung mga inside terms. So, ano po yung L? Ang L po ay last term. So, ano po yung last dito? Obviously, ang sagot po dito ay letter A. Yan, last terms po ang ibig sabihin ng L sa FOIL method. Number 8. Why any number added to 0 is equal to itself? So, sabi natin kanina, meron tayong isang example kanina na kapag i-add po yung 0 sa A, ang sagot po ay A pa rin. So, ano yung reason? Bakit daw po kapag i-add ang 0 sa kahit anong number equal to itself? Pili tayo dito. Letter A, because its reciprocal is addition. Hindi po yan. Kasi ang tinutukoy po sa A ay reciprocal. Okay? Hindi naman po yung reciprocal ang 0 ng isang number. Okay? Because 0 is the inverse in addition. No, this is not the inverse, because when you say inverse, ang pinag-usapan po natin doon ay positive at saka negative. It's about the sign. Okay? Letter C. Because 1 is the identity element of multiplication. Yeah, this is correct. 1 is the identity of multiplication. However, in the question, ang nandito po ay nag-add tayo. Hindi naman tayo nag-multiply. So, hindi pwede ang letter C. Letter D, because 0 is the identity element in addition. So, that's the answer. The answer is letter D. Because 0 is the identity element in addition. So, ibig sabihin, kahit anong number na dinagdagan nyo po ng 0, ang sagot pa rin ay kanyang sarili. Nare-retain pa rin niya ang kanyang identity. Kahit dinagdagan siya ng 0. So, ito po ang 0, ito po ang nagbibigay ng identity ng isang number. Okay? So, any number added to 0 is equal to itself because 0 is the identity element of addition. And that's the answer in number 8. Number 9. Which completes the equation AB equals negative A times B equals A times negative B equals to what? So, ano daw po yung magkukumpleto na equation na yon dito sa question mark na ito? Okay?
So, pag-simplify po natin itong una, magiging equal sa negative A times B. So, ano po ang sagot ng negative A times B? That is negative AB. Okay? Ano naman po ito ang A times negative B? That is also negative AB. Okay? That is also negative AB. So, saan po dito sa ating option ang magpapakita ng negative AB? Kasi yun po ang equality natin. Yan. Nandito. So, ang AB positive yan. Hindi yan pwede. 0, hindi rin pwede. Okay? So, hindi pwede yan ha. Letter C, negative A times negative B. Ang sagot dito ay AB pa rin. So, hindi rin yan. So, itong dalawa. May negative sa unahan. Okay? Tapos, may negative A at saka negative B. So, that will be positive AB times negative. So, the answer is negative AB. So, in other words, sa makatuwid dito, ang sagot po natin sa number 9 ay itong option letter D. Yan. Yan po magkukompleto sa equation na to para maging equal din po sila sa negative AB. So, the answer is letter D. Number 10. Which of the following pairs are like terms? Ano dito po ay like terms. Tandaan niyo po, pag sinawag po natin na like terms, dapat po ay same variables. Okay. At saka same degree. Pareho ang variables at saka pareho po ang degree ng variable. Sa atin bang option dito? Saan po dito yung pareho ang variable at saka pareho ang degree? Letter A, pareho ang variable. X and Y, X and Y. Pareho din po ang degree. X ay X squared, ang Y ay raised to the first power. Okay, so maybe letter A is the answer, but i-continue lang po natin ang option. Sa option B, pareho ng variable na X, pero magkaiba po ang degree. Dito po ay third, dito po ay second. So, hindi po yan ang letter B. Letter C, pareho din po ang variables X and Y, pero ang exponent po ng X ay 1, ang Y ay 2. Sa kabila naman, ang exponent ng X ay 2, ang Y ay 1. So, hindi magkapareho ang degree ng variable. And letter D, hindi po magkapareho ang variables X and Y dito. So, hindi po. So, sure tayo na ang sagot natin dito ay letter A. The same variables and the same time, the same degree. Yun po ang tinatawag na like terms. Okay? Sige. Number 11. Which of the following is a quadratic trinomial? Pag sinabi na po natin class na quadratic trinomial, tandaan niyo ito. Pag quadratic trinomial, ibig sabihin, ang leading term, yung term po na nauna, leading term has an exponent of 2. Yan. 2 po ang exponent ng leading term. Dito sa mga options natin, ano ba yung options dito? Na ang leading term, yung naunang term na may pinakamataas na degree, ay 2. Quadratic yon. So, letter A, 2, di ba? Baka ito na yung sagot sa letter A. Letter B po ay 3. Hindi na po ito quadratic, ito po ay cubic. Okay? Letter C, talang tumaas po, naging 4. Letter D, 5x minus 9, bumaba. 1 lang po ito, so that is linear. Hindi po yung quadratic. So, ang sagot po dito sa ating mga options ay letter A. Yan po ang quadratic. Okay? Sige. Number 12. Simplify this expression. Okay? This is about combining like terms, maybe. Hindi naman po ito multiplication. Pag nakikita kayo ng parenthesis, pero may addition symbol pa rin in between, hindi po yan multiplication. That is combining like terms lang. Okay? That is combining terms with positive and negative signs. So, ano gagawin dito? I-combine po natin yung mga magkakaparehong terms. Ano magkakapareho? Ito, 2x squared at saka 5x squared. Ano po yung sagot doon? 2 plus 5, that is 7x squared. Okay? How about the next one? We have here 3x. Ito, anong kaparehas ng 3x? 3x at saka negative 7x. So, ano po yung labas doon? Negative 4x. Ito po, wala nang term na natira. Dito po, meron pang positive 4. So, ibig sabihin, ang next po dito ay magiging plus 4. Okay, so finally, this is the answer. Okay, 7x squared minus 4x plus 4. So, saan po ito sa ating option? Ito, saan po? Ito, letter A. Yan po yun. 7x squared minus 4x plus 4. Tandaan niyo po kapag kayo po yung nagsisimplify ng mga
ganito ang situation. Meron pong addition symbol in between parentheses. It's not multiplication. It's just combining like terms. So, i-combine lang po natin yung mga terms na like terms. Magkakapareho ang variables at pareho ang degree. Ayan. So, ang sagot dito sa number 12 ay letter A. Number 13. What is the degree of the term of this algebraic expression, negative 9a squared b squared c? So, pag tinignan niyo po ito, class, huwag kayong malito. Kapag ang tinatanong po ay degree ng term, hindi po degree ng polynomial, ang gagawin niyo po sa mga exponents na nandito sa variables ay i-add para po makuha niyo po ang degree. So, ano po mga variables dito? A squared, b squared, at saka c raised to 1. So, i-add po natin na exponent. 2 plus 4 plus 1. So, the answer is what? 7. Okay? So, what's the degree of this term? The answer is 7th degree. Ito po, letter B. So, letter B po ang sagot dito sa number 13. This term has a degree of 7. Tandaan niyo po iba po ang tinutukoy na degree of the term at saka degree of the polynomial. Okay? Sige. 14. Ito na ang kasunod. Degree of the polynomial na po ang tinatanong dito. Pag degree naman po ng polynomial ang tinatanong, hindi niyo po i-add lahat ng exponent sa lahat ng terms. Kundi, piliin niyo po yung term na may pinakamataas na exponent. Okay? Pinakamataas na exponent. At yun po ang magdidikta kung ano po ang degree ng polynomial. So, sa given po na trinomial dito, tatlo po ang terms dito. Saan po dito yung term na may pinakamataas na exponent? Okay? Ano ba ang mga variables na involved? Dito po ay x, y, sa gitna, y lang po dito, at saka dito ay x. Huwag niyo pang isipin na itong first term ay walang variable na y. Meron po yan. X to the fourth, y raised to 0 yan. Plus 2x squared, y cubed, minus 5x raised to 0, y squared. Remember, ang mga term po na may exponent na 0 ay equal sa 1. Kaya pag sinimplify niyo ito po ay magiging x raised to the fourth times 1. Okay? Tapos ito naman po ay magiging x, Tapos ito naman po ay magiging 1 times y squared. Kaya hindi niyo po nakikita dito ang y raised to 0 at saka ang x raised to 0. Kaya akala niyo walang variables. Meron yun doon. So, ang ganito ba, ang ating term dito na may pinakamataas na degree ay itong nasa gitna. Bakit ang pinakamataas? Kasi pag i-add nyo po yan, 2 plus 3, ang sagot po dyan ay 5. Ito po ay 4 lang. Ito rin po ay 2. So, ano po ang degree ng polynomial na to? Ang degree ng polynomial na to, since may term siya na may exponent siya na 5, ay this is in the 5th degree. Okay? In the 5th degree. So, sa ating option, ang sagot po dito ay letter B. Yan. Letter B po ang ating sagot. This number 14 is very special since may nakita po kayo na dalawang variables dito sa ating trinomial. However, kung may nakikita kayong mga variables na kagaya nito, trinomial na kagaya nito, let's say x squared minus 3 plus 3x, x squared plus 3x minus 5. So, ano po ang degree? Okay, what is the degree of this polynomial? The degree of that polynomial is only in the second degree because we have only one variable involved, x, and the highest exponent of x is 2. So, that is in the second degree. Here in our case, sa example po number 14, dalawa pang variables nandito, x and y. So, we need to add that. So, the answer is 5. Okay? I hope na hindi pa kayo ma-confuse doon. 16. Simplify this expression, x plus 3, x minus 2. This time, we have a product. Product na po ito because wala na po nakikita ng plus at saka minus sign in between parentheses. So, ang gagawin po natin dito, class, ay distributive property. Okay? We'll use the FOIL method. So, FOIL po ang gagamitin natin dito. So, x times x. The answer is x squared. Okay? X times negative 2. The answer is negative 2x. And then 3 times x. The answer is 3x. And then 3 times negative 2. The answer is negative 6.
Okay, we'll simplify. Combining like terms, wala pong kasamang x squared. Itong dalawa, pwede pong i-combine ito. Bakit po pwede i-combine yan? Kasi pareho po ang kanilang variables at degree. Like terms po sila. Sana po yung labas pag kinombine natin ang negative 2x sa positive 3x. That is positive x. Okay? Positive x. And then, we have negative 6. So, what's the answer? The answer is x squared plus x. Yan. X squared plus x minus 6. So, that is option letter A. Yan. Yan po. Sagot natin sa number 16. Number 17. Simplify this expression 2x plus 5 raised to the second power. All of them in a quantity. So, you can use your FOIL. However, we can use also the square of the binomial. So, papakita ko muna dito yung FOIL. FOIL muna tayo. Paano po ito magiging FOIL? Wala namang dalawang binomial dyan. Ibig sabihin, pag squared yan, dalawang beses yan. 2x plus 5 times 2x plus 5. Okay, so magpo-FOIL tayo. So, 2x times 2x, the answer is 4x squared. 2x times 5, the answer is positive 10x. And then 5 times 2x, the answer is another 10x. Plus 5 times 5, the answer is 25. Okay, so simplifying, this will become 4x squared plus 10x and 10x, that will become 20x plus 25. So, where's that? 4x squared plus 20x plus 25. So, the answer is letter C. Yan, letter C po ang ating sagot dito. Okay? However, there's another solution. There is another solution aside from using FOIL. At ito po ang tinatawag natin na square of a binomial. Ito po ay special product. Okay? Pag nakita kayo ng special product, ang ibig sabihin yun, ang unang step dyan ay i-square nyo po ang first term. So, pag i-square natin ang first term, that is 2x squared, the answer is 4x squared. And then, the next term is multiply the terms and then by the exponent. So, that will become 2x, okay, times 5, okay, all of this times 2. Yeah, so the answer is 2x times 5, that is 10x times 2, that is 20x. Okay? At saka ang last naman po dito, i-square po natin ang last term. So that is 5 squared, which is 25. See, if you'll combine this, 4x squared, 20x, 25x, ito po ay didiretso pa rin dito sa ating sagot na 4x squared plus 20x plus 25. Okay. So, kung alam niyo po itong FOIL at alam niyo rin ito po ang square of a binomial, ito po isang type ng special product. Mas madali pong gamitin ito ang square of the binomial kasi shortcut po ito ng FOIL. Okay? Ito po yung nangyayari lang kapag ang ating exponent ay 2 at saka binomial po yung ating given sa quantity. Ang sagot po number 17 ay letter C. Number 18. Simplify this expression 6x cubed minus 12x squared over 3x. So, sa expression na ito, tingnan nyo po, itong 3x po ay common denominator ng 6x cubed minus 12x squared. So, ibig sabihin, pwede natin itong i-divide ang 6x cubed over sa 3x minus 12x squared over 3x. Okay? Kasi common denominator po ang 3x. So, ano po yung labas nito? So, pag sinimplify po natin ito, ang 6 divide 3, it will become 2. May isang x, may makakancel na isang x. So, this will become x squared. Tapos man po, 12 divide 3, this will become 4. May isang x sa baba, so that will become 4x. So, po yung ating sagot dito. Okay? 2x squared minus 4x. Obviously, sa ating pong option, ito po ay letter A. The answer number 18 is letter A. Number 19. Factor completely this expression 12x cubed y squared minus 18x squared y cubed. So this is a common, factoring by a common factor. Yan. Common factor. Ang hanapin po natin dito, class, ay greatest common factor or GCF of this term and this term. So, ano ba yung GCF natin? Yan po ating ilalabas. So, ano ba yung greatest common factor ng 12 at saka ng 18?
Ang sagot po ay 6. Okay? Kasi yan po ang pinakamalaking number na pwedeng i-divide sa 12 at saka sa 18. That is 6. However, sa mga variables naman po, huwag kayong mamroblema sa variables. Ang gagawin nyo lang po sa variables, piliin nyo lang po exponent na pinakamababa. So, anong mababa na exponent ng x? That is 2. Anong mababa na exponent ng y? That is squared. So, this is our GCF. So, anong gagawin sa GCF? Ilalabas po natin yan sa grouping symbols natin na ano dito ang grouping symbol? Braces po. Okay. Brackets po nandyan. Okay. So, pag nilawas natin ang 6x squared y squared, ano po ang mariretain sa loob ng atin pong grouping symbol? So, ang mariretain na lang po ay 2x sa una. Okay. Tapos sa pangalawa po ay ano? By 6 dito, 18 doon. So, that will become 3y. Yan. That is the answer. Pwede po natin yung i-check. Pag i-multiply po natin dito, babalik po ba tayo dito? Opo. Pag i-multiply ba natin ito dito, babalik pa tayo sa 18x squared y cubed? Yes. So, ang sagot po ay 6x squared y cubed times 2x minus 3y. So, saan po yun? That is option letter what? A. Yan. So, letter A po tayo. Ito po yung ating sagot. Yan. Pag checking natin baka magtatanong siya, ay sir, pwede ba natin yung i-check? O, i-check natin. 6 times 2, ano man sagot? 12. X squared times x, that is x cubed. Wala na pong y dyan, so y squared yun. 6x squared, y squared times this one. 6 times 3, 18. Wala pong x dito, so copy lang pong x squared, y squared, at saka may isang y, so that is y cubed. Okay, so that's the answer. Ang sagot po natin, bumalik tayo dun sa original. Okay, so answer number 19 is letter A. Number 20, factor completely this expression, 49a squared minus 81b squared. So, as you can see, ang atin pong number 20 po dito ay ito po tinatawag natin na difference of squares sa atin pong factoring. Okay? Difference of squares. Bakit po difference of squares ito? Kasi alam po natin na itong 49 at saka 81 ay pang perfect square po yan. Nanggaling yan sa 7 squared at saka sa 9 squared. Okay? Sana po yung technique kapag may ganito ang difference of squares. Ang technique po dito is i-extract nyo lang po ang square root ng first term. Okay? Tapos, square root din po ng second term. At saka isulat siya in a form of 2 parentheses na magkaiba ang sign. Okay? So, ibig sabihin, dalawang parentheses na may magkaiba ang sign. Positive at saka negative. At i-extract ang square root ng first term at saka ng second term. Ano ang square root ng 49? That is 7. Ano po ang square root ng a squared? A. Ano po ang square root ng 81? That is 9. At saka ang square root ng b squared ay b. So, mayroon dito 7a at saka may 9b din sa kaliwa pero magkaiba po ang symbol. O saan po yan sa option natin? O unang negative dito. 7a minus 9b. Ito, letter A. 7a minus 9b. Then letter B, ang next term ay 7a, 9b. So, in our options here, the answer is letter A. Okay? Yan po yung ating number 20. For the meantime, I will stop here in number 20. It is only the first part of our review series here in algebra. And I hope that abangan nyo po ang part 2 ng ating series na ito in which we'll be continuing our rationalization and analyzation of the items in preparations for your exam. Just remember, in this channel, we provide only solution. That's why there is no problem. See you soon on the next video.